security matters. Kaya kami magsalita, ako, kaya ko talaga, mga lecture kayo, ABS, Inquirer, Rappler, Bakakon. Talagang kaya ko kayong murahan. Ano makita inyong buta sa akin? Sinabi ko, may deposito ako sa bangko, hindi yan lalagpas ng 40 million. That includes my inheritance and all sa aking 72 years dito sa buhay na ito. Wala man akong tinatago. Kaya na papayag yung iba kasi may tinatago man sila. Kaya ako, baski istasyon. Minumura ko, totoo man. Kaya gano'n, ako kikiusap lang na just a little bit of sabi na, Duterte, hindi man yan pang presidente. Tama. Ang ugali ko, sabi nila, bastos daw ako. Tama. Ang bunganga ako, madungi. Tama. Kasi hindi yan siya hindi statesman. Wala mang subject sa amin na daanan ko sa law na statesman. How to be a statesman. How to survive. Marami. No, I never shifted my paradigm, my mindset ko. From the transitioning from being a mayor to a president. And you must know that I'm the oldest guy elected as president. How can I change now? At this age, baguhin ko ang ugali ko. Na hindi na ako wala na. Hindi na ako magmura. Hindi na ako makalabas ng bahay. Hindi na ako makapagligaw ng hindi mo sagutin, ihulog ko yung helicopter. Butase nga mo. Butase ang itong helicopter na to. Ganoon lang naman ang buhay. Sus Mariusep. Ang nakaw. Sanay tayo sa hirap. So I am very lucky to meet you and the soldiers. Because I love my soldiers and I love medyo may problema lang ako sa policeman. Hindi ko mabitawan si Bato. Please, Bato enjoys my full. At saka ang police may mga problema akong konti. Tapusin ko muna, sabi ko kay Bato, tapusin mo muna yung problema ko sa police. Kaya ang police talaga, even when I was mayor, problema talaga. Tingnan mo, may witness ako na police. Prosecutor ako for 9 years. What's your name? Sir, patrolman first class. And you were assigned where? Sir, at the Buhangin station. You are the what? Investigating police officer? Yes, sir. Okay. You have an affidavit? Yes, sir. Of course, you have an affidavit. Sir, I give it back to the investigator, chief investigator namin. Okay, do you think you have an affidavit dito? Siguro, sir. Sa file yan, sir, kasi sinasama. Tingin ko, kita ko. Is this your affidavit? Is this your signature? Yes, sir. This is your handwriting? Yes, sir. You narrated everything here? Yes, sir. All true and correct? Yes, sir. Okay. So let's start. So, who called for the assistant? Sino, sir? Sino?
Now, when you were there, what was actually happening? So sabi niya, alam ko na bagtao yan, basta magkamot ka, basta alam ko body language. Ika, sir, pwede akong mag-usap. Bakit? May ano sabihin ako, sir. So, Your Honor, 1 minute. Oh, bakit? Anong nangyari? Sir, ano nang sabihin ko dito? Yung affidavit ko o yung totoo? Putang ina kang pulisya ka. Ipakulong mo talaga ako. Marami. Ganun eh. Manghahot ka sa iyo. Alam mo, lahat ng criminal cases, isang fiscal, isang sala. People of the Philippines, Mr. Santos, for the prosecution. People of the Philippines, Mr. Marquez, Your Honor, for the prosecution. So, kami walang panahon mag-interview. Ang amin lang, kung may affidavit ka at nagsasabi ka ng totoo, yun na yung guide namin. For the first time, wala nang practice. Ano mo? Ang samay akong isulti, sir. Ang tinuod o ang affidavit? Patay ina. Patay. Yan ang typical, ano. So, I have a very serious problem with the police. But still, by and large, okay yan siya. Davao, wala ka talaga. Puro mababait. Even other places. Unless yung may malakas ang droga. Manila really is a very also a problematic place. But by and large, okay na tayo. Huwag na nyo papasukin yung NPA na yan. Ang NPA niya, sabi nila, kill a soldier one day, soldier. Ako may counter offer ako. Sana nakikinig itong mga buang na to. Ako, pag nakapatay ka ng NPA isa, bayaran kita 25,000. No questions, sir. 25,000. Ilagay mo lang yung ulo sa balde, lagyan mo ng ice para hindi magbaho. Ay, kalayo ng kusina ko. Totoo. Kung squad leader mapatay ninyo 50,000. Ganun rin. Kapitalan mo ng plastic pati ice. Sige, totoo yan. Yan ang ano ko. 25, basta squad leader, official, 50. Yung mga tax collector, yung mga babae, mga medic, kasali kayo. Kasali kayo. Wala sabihin mo, may armas. Laya kayo naman ng ulikta. Bilib kayo siso na wala namang utak yan. Parang tingin na yun naman dyan. Tingnan mo, nag-surrender sa Davao for 17 years ang mag-asawa. Kaya sa newspaper yung barilin ko yung pikpik mo. Totoo yan. Pero ganito ang istorya. Galit ako sa maraming anak eh. Ilan ang anak mo? Gagayin os ka. 8, 9. Maawa ako. Ito, 17 years, bumalik, iniwan nila yung bata, nagbalik sila 17 years old na. Tingnan mo kagaguhan ninyo. Tapos makinig lang kayo ng putang inang siso na walang utak. Ginagawa ninyong Diyos. Magpakamatay kayo, pinapatay ninyo yung kapwa ninyong. Tapos can never hope to. Kaya yung lahat na punta noon sa Malacanang, second batch, pupuntahin ko sila sa Hong Kong, China. Ito, komunista man ito, tanawa. Tingnan mo. Sa Hong Kong, paabot kaya tayo na ng ganito kung kayo ang nasa gobyerno. Paluko kayo ni season. You treat the dogma of season like God. Basa siya noon ng mga Karl Marx, mga Lenin,
sila Trotsky, sila Mao Zedong. Akala ninyo yun na rin dito. You know, I'm addressing myself again to all of you NPAs. You will never even capture a barangay. Stop your dreams. Surrender kayo. I will pay you. Mag-enroll kayo sa TESDA. Learn the skills. Ngayon kasi wala na tayong trabahante. There are a lot of buildings now temporarily interrupted ang paggawa kasi wala tayong skilled workers. Hindi ka naman pwedeng pumunta dyan sa ka. Ayusin mo itong sa auditorium. Pag sunog lahat oh. Pag-flush mo ng toilet, imbis yung pababa, mag-akyat yung maghanap kayo ng master plumber, master electric. Kaya ang sabi ko, TESDA ang pag-asa natin. Kaya TESDA, binuhusan ko ng bilyon para kaaral sila. Wala na sa Davao, walang master plumber. Ang architect, pati yung foreman nandyan. Pero walang magtatrabaho. Kaya nandoon sa kaya nandoon sila ngayon sa Middle East. May delegation ngayon, pinapauwi sila. Better pay. Sabihin mo lang sa ating mga kabayan, I will end this by saying, I have a message for everybody. Especially yung mga kapatid natin na kawawa, pobre. Hintay lang kayo. Bigyan mo lang ako kunting panahon. Pagka ang pinaka-pobre talaga dito, ang countryside, ang agriculture. Na kung hindi lang kayo maggulo-gulo dyan, mag-distribute natin yung baske yung mga forestal area natin, pabuksan ko yan. Basta kayo, farmers. Tapos suportahan ko yan. Ay, mani, bukid manuglaki yan. May trabaho kayo, may bahay kayo. Sa Davao, may 1,000 units ako para sa inyo. Sa sundalo sana yan, pero marami kasi nag-surrender ngayon. Ninakaw na yung bahay nila doon sa Bulacan. Kinuha ng kadamay. Ngayon, maraming mag-surrender. Sabi ko, for the second time, sabi ko sa mga sundalo, sige na lang, magtiis-tiis tayo. Pero pagawaan ko rin sila, at least this year. Pero yung nag-surrender, kailangan may ibigay ako. Pero yung sundalo, this year, I will also start another project. Sila lang, kami lang yung meron Tagum, Davao del Norte. May housing kami. Para bigyan ko sila 10,000 mag-aral lang tsaka pamasahe para just learn the skill para productive ka. Maraming trabaho sa Manila, maraming construction. Kung mag-umpisa na ang construction sa railway sa Mindanao, so maghanap ng trabahante. Kaya uwi na lang kayo at hintay-hintay lang kayo. Maawa ang Diyos. Hindi na kayo kailangan pumunta sa labas. Huwag kayong pumunta sa labas kasi I cannot protect you. Magtiis-tiis na lang tayo dito, and if you are really hungry na wala kayong makain, you can always go to the DSWD. Doon kayo maghingi ng bigas, pati ulam. Naka-stock na yan. Dito marapong stock dahil in anticipation sa bagyo. But we change it because may mga expiry. So we are ready to provide you with all of this. Kunting taste lang. But I'm on my second year. Maybe towards the end of the third year and the early part of the fourth year, medyo angat na tayo. The economy is hitting 6.7 ngayon. Next to China tayo. Andito lang agriculture is mga saging, mga pineapple, diputan ng mga ginahinggian, ginasunog yung mga So, palos-los tuloy ang Pilipino.
May pinakaano kasi, kung may ano kayo dito, ano mo, Dr. Nyog, o dito, ilagay mo dito ang oil mill. Kasi kung ilagay mo yung lubi, dalhin mo pa kung saan dublado na alam mo ang malas ng Pilipinas? Ewan ko, Diyos lang ang makasagot dito. Ang Indonesia may oil, Brunei may oil, ang Malaysia may oil, tayo wala. Kung kunti lang gas natin malapaya, kinurakot, uwi na tayo, init ulo mo. Somebody has to account for the loss of oil. Hindi ako papayag na yung malapayag nakikita yan. Kaya nga talaga may managot dyan. Pwede lang, kung sa akin pwede ako magpasensya, pero utang mo sa Pilipino, lahat ngayon bayad. Lahat ng mga negosyante na malaki, nabot na nga ng 7 billion, ayaw magbayad. Yung utang na panahon pa nila, 4 na presidente, 10 days. Pag hindi, so sorry for the yan ang kabigat ng problema. So, pero total pag uwi may baon man ako, aywan ko kayo, ako may baon ako ano, alangan wala kayo, no? Pasensya kayo, yung mga uyab niyo wala. Madto na ko kay uwi na tayo. Nainip na. Uwi na raw kami. Nanonood pa naman yung dalawang asawa ko dyan. Psst, sira mo.